napakagandang kapaligiran po. Dito po sa bayan po nila Ma'am Gina Peralta from US. Ito po ang kanyang bahay, ang kanyang Purple House, na tayo po ay naimbitahan po dito sa kanyang Purple House. At ito po isang napakagandang tanawin po ang nasumpungan po natin ngayong umaga. Day 2 po tayo dito sa San Nicolas, Pangasinan po. Napakaganda po ng tanawin, bulubundukin. Ayan po ang bulubundukin ng Baguio. Tanaw na po dito. Mula po sa bahay po nila Ma'am Gina Peralta. Napakaganda po ng tanawin dito. Fresh air. At napaka-warm po ng mga tao. Ayan. Nandito po tayo ngayon sa Pangasinan at nakilala natin si Ma'am Laila. Ma'am Laila. Ma'am Laila, ano nga pong apelido nyo? Cortez po. Cortez. Laila F. Cortez. Yan, Ma'am Laila Cortez. Actually po sa messenger ko, Laila Figuracion. Ayan. At napag-alaman natin, kaya naging interesado tayo sa buhay ni Ma'am Laila. Siya pala ay byuda. At ang kanyang asawa ay ex-military. Parehas pala tayo. Pero hindi niya natapos, ma'am, ng term niya. Hindi niya natapos kasi siya ay sumakabilang buhay na. Hindi po. Ano? Siya? Nag-awol po. Nag-awol. Parehas din pala ni Red Noveno, awolista rin. Ayan. So, pero ang ano nito, Nay, ilang taon kayo nagsama nung inyong husband na military? Mga 25 years. 25 years. So, 25 years. At maaga na byuda si nanay. 39 years lang po. Nung nabyuda ka. So, pwede po bang pakikwento na yung yung experience nyo, yung pagkakaroon ng asawa na military? Kasi parehas tayo ng tadhana. Ay, yes po, ma'am. Ang hirap po ng yung nakapag-asawa ng military. Minsan, paiba-iba sila ng destino. Oo. Nasunod ka? Nasunod? Hindi po. Ay, ako nasunod. Kinukuha po niya ako, ayaw ko po. Bakit? Kasi po sa work ko po. Ay, kasi may trabaho kayo. Tapos, tsaka, ayaw ko po dun sa nila. Sa sila eh. Barracks. Buntok, sa mga barracks. Paano pag, may biglang sumugod. Biglang sumugod, pati kami tatakbo. Oo nga, tama. Kaya ayaw ko pong sumama doon. Oo. Pero naniniwala ka ba doon sa sabi-sabi kapag na-destino sa ibang lugar? Single. Nagiging single daw. Yes po, totoo po yan. Nagiging single, di ba? Yes po. Kaya ako sumasama ako para hindi single. Hindi, nung may nag-send po sa akin ng letter. Kasi letter pa, wala pang cellphone na. Wala pang cellphone nun. May nag-send sa inyo letter. Nag-send sa akin, tinatanong kung talagang may asawa na siya. Hindi ako sumagot ng sulat. Ang isinend ko po yung marriage contract namin doon sa sumulat na babae. Ay, grabe. Ang galing ni nanay. So, ang sinend nyo marriage contract? Tapos, tumigil sabi na. Niya, gusto lang niyang i-confirm kung talagang binata siya. Ayun. Sabi ko, doon may naman ako doon na letter. Ang sabi ko, ito po yung patunay. Hindi na po kailangan na. Panisinend ko po yung marriage contract namin. Maaga pa, sabi niya. Oo. Kabisado nyo rin yung serial number ng mister nyo? Nakalimutan ko naman. Kasi 39 years old pa ako. Ayan. Dahil si nanay ay isa ring ano ba tawag, daddy, doon sa may asawa ng military? Depende. Ayan. So ngayon, Nay, ang isa pang tanong kong matindi, hindi nyo naman nahuhuli si mister na may yun ang yun ang cause ng pag-awol niya, ma'am. Yun ang cause ng pag-awol niya? Kasi kinukuha nga niya kami doon, ayaw ko. Kaya hindi na siya umalis. Hindi po ako. Hindi kanya na iniwan, kumbaga. Hindi na siya pinapili ko siya. Hindi na siya nagpadestino. Kung gusto mo, oo. Kung gusto mong kaming isama, sabi ko, kasi may anak na kami. Ayaw ko. Ikaw na bahala. Kung gusto mong pumunta doon, bahala ka na. Kung mas mahal mo kaming mag-ina, dito ka, sabi ko. Kaya yun, na siya. Hindi na siya, re-enlistment po sana siya. Magpapare-enlist siya. Hindi na pag nagpare-enlist. So, yun ang pagkakaiba natin, Nanay Laila. Kasi hindi mo nahuli si mister mo. Ako ilang beses ko nahuli. Nagpapahuli talaga ako, tinitesting ko sa kanya. Ano sinasabi mo? Nagpapahuli daw talaga. Nagpapahuli ako para matest natin kung gaano ka
lalim yung pagmamahal. Nakso. Manukat ko. Ibig sabihin siya pa ang lumabas na magaling, no? Dahil pala susukat daw yung pagmamahal ko. Yeah, pero, Nay, bilib ako sa inyo kasi talaga namang dumayo pa talaga kayo dito. Yes, ma'am. Gaano po katagal yung biyahe nyo? 1 hour, ma'am. Ay, 1 oras. Ay, grabe. Kasi magpa-flag racing na sila kanina. Ay, batiin nyo na yung mga taga-munisipyo kasi si nanay. Ay, papagalitan ka. Kasi may mga ano din, meron din mga followers sila, sila. So, baka magalit mo. Sige. Yung ano lang, yung pinaka-head ko lang po sa opisina, yung doon na ako. Sige po. Pero nag-in pa ako kanina. Pero, nag-in kayo. Isa po na po. Sinigsan ko na si ma'am. Oo. Siya po yung yung stock parent po namin. Okay. So, nanay, balik tayo muna sa mga asawa ng ex-military. Pwede bang makahingi na lang bilang panghuling tanong? Pwede bang makahingi na lang po ng advice? Bilang tayo po ay wala na. Bilang tayo po ay dumadanas ng kumbaga kasalukuyang mga karanasan ba? Bilang tayo ay asawa ng ex-military. Ano bang magandang mabibigyan yung payo sa akin? Ang may papayo ko, ma'am, is magtiwala lang sa asawa. Sa asawa. Kahit ilang beses ko na nahuli, Nay. Yes, ma'am. Nasa kwan yan, nasa sayo na yung ma'am kung pagkakatiwalaan mo yung mister mo. Galing ni naman nanay. Po ng military. Oo. Ganun talaga. Lapitin po ng mga babae. Lapitin talaga. Yes, ma'am. Lahat po sila. Lapitin ng Doon nga ako naniniwala na kung saan daw madestino, minsan daw doon nagkaka-girlfriend, nagkakaasawa din doon. Ay, wala po. Actually, yung mister ko po, siya po yung nagselo sa akin kasi nagpadala siya ng pera doon sa kasama niya. Tapos yung pinagpadalhan niya ng pera, sumulat po ako bakit siya ang siya ang nagpadala. Hindi siya. Oo. Tapos in-explain niya. Tapos kasi sumulat ako, yun pala makikita sa sa box nila na pag may sulat, meron akong doon. Bakit sumusulat ako doon sa kasamahan niya? Hindi sa kanya. Wala akong sulat sa kanya. Kaya doon din nagselos din siya. Pala, ang ganda ng istorya ni Nanay Leila. Salamat na dahil tayo ay magkatukayo bilang parehas tayong may asawang ex-military. Si Red din po kasi awolista din po yan. Pero nagpare-enlist po siya. Kaya ayun, nabalik din po siya sa serbisyo. So ang kinamatay ng asawa ni Nanay Leila ay hindi naman po sa tawag ng serbisyo nila. Hindi po. Car accident. Maagang nabiyuda si nanay. Ba't hindi na kayo nag-asawa na uli? Hindi na kayo. May may anak akong babae. Kahit na may anak kayong babae, na 39 lang kayo. Hindi po kasi nung nabiyuda kayo. Sa trabaho ko po kasi sa FSWD po ako ibig sabihin din no, kaya hindi na kayo nag-asawa, mahal na mahal niyo yung asawa niyo. Hindi naman po. Ay, hindi rin. Dahil po sa anak. Bata. Ilan na po yung naging anak niyo nung namatay si Mister? 3 po. 3. Maliliit pa. Kaya hindi nyo na... 4 years old. Kasi may itsura si nanay siguro nung kabataan ito, ang ganda ni nanay no? Ang ganda ni nanay nung kabataan, may itsura So, nung namatay yung asawa nyo, 3 yung anak nyo, maliliit pa, hindi niyo na talaga naisipang mag-asawa. Hindi na po. Meron din nililigaw, kaya lang. Hindi nyo na hindi nyo na talaga ninais na... Hindi na po. Kasi may anak akong babae, hindi natin alam. Oo. Kasi maraming mga case po ngayon na. Totoo. Puro babae po ang anak nyo? Si Tatay Rizan. Oo, ayan. Si Tatay Rizan. Kilala po nyo lahat. Ayan, grabe nga. Sobrang solid pala ang pagiging Team Rochelle nito ni nanay. Ayos, ayan po si Ma'am Tess. Laging cellphone yung yung hawak ko. Ayan. Kaya't maya na. Minsan nagla-live po kayo. Kaya lang, gabi naman kayo. Gabi ako nagla-live. Nay Leila, salamat at napaunlakan mo ko ng interview kasi naging interesado ba ako sa buhay niyo nung nalaman kong ang inyong asawa pala ay ex-military. So ayan, kumbaga parehas din pala tayo ng dinanas. Kaya lang po, hindi ako sumasama sa kanila. Ako sumasama po ako. Katulad nung nadestino po si Red sa Baguio, sumama po ako talaga ako. Mga 2 taon din po siya doon Pumunta talaga ako kahit nasa barracks lang kami.
Siya po sa ano siya sa Tacloban. Sa Tacloban. Ay, malayo. Malayo. Sa inyo ba yan? Ano? Si Provinciano, Tacloban. Mahaplag. Ano lang naman siya, dati sa Laguna, tapos Tarlac, tapos yung nga, yung pinakamalayo niya, Baguio. Ay, maganda lang sa Baguio. Ay, ang ganda Kasi sa Baguio. Tacloban naman eh. Napakaganda po sa Baguio. Kaya, kabisado po namin niya, pasikot-sikot niya sa Baguio. Alam na alam ni Red. Kaya yun. Salamat Nanay Laila. Ayan. At thank you so much. At tayo ay napaunlakan ni Nanay Laila ng maikling interview. Thank you so much. Panghuling ano na lang mensahe sa mga ating mga minamahal na manonood. Please support po Ma'am Lorny TV. Paki-like and share po pag nagla-live. Please support po Ma'am Lorny TV. Paki-like and share po pag nagla-live. Ayun, salamat Nanay Leila. Yan, thank you so much po. At yan po ang aming istorya ni Nanay Leila. Ang title ko nito ang buhay may asawa ng isang sundalo. Napakapasakit. Ayan, thank you so much po guys. At maraming salamat. Yung tawa niya talaga ganun din doon. Yung pala yung nagustuhan sa akin ni Ma'am Leila, yung tawa ko daw. So thank you so much po. Ayan, mapagpalang araw po sa atin ng Linggo, no? Linggo. Blessed Sunday everyone. Hindi po, Monday po ngayon. Ano na ngayon? Monday na pala ngayon. Monday na pala. Oo nga pala. Hindi, si Ma'am Leila hindi umatin ng flag ceremony. Yan, happy Monday everyone. Ayan, mga pagpalang umaga po. God bless po. Bye-bye. Maraming salamat po. Ayan. Ay, kaway po kayo. Ayan. Maraming salamat po, Nay. Ayan. Okay, sige po. Bye-bye.